Ang Hellcat na ito ay nandito 2 linggo na ang nakalipas. Kaya panoorin ulit natin ito at tingnan kung paano tayo. Sa 2018, 39,000 milya, dumarating ang mga deal dito sa Hyundai na ito. Ano ito? Tiburon? Santa Fe? Kahit ano pa yan. 300 piso. $100 na kotse, umaandar pa pero may problema sa Kia. Naririnig ko na parang may kumakatok at mausok. Mukhang hindi maayos ang takbo. Baka na-stuck ka na dyan. Pakinggan mo. Tik 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 at mausok, tipikal na Kia. Gagawin ko ngayon ang mga ayaw ng iba para makuha ang resulta na di nila makukuha. Nasa dealer auction ako sa Florida, suot ang sombrero at gloves dahil sobrang lamig. Pinakamalamig sa loob ng 15 taon, halos walang tao dito. Bakit nga ba? Walang gustong tumayo sa lamig, pero sanay ako dahil taga New Hampshire ako. Kakayanin ko to at umaasa akong makakuha ng magagandang deal. Malapit na ang tax return season kaya bibili tayo ng mga kotse ngayon at susubukan ang mga deal sa dealer auction. Ako si Craig mula sa Flying Wheels. Tingnan natin ang makukuha natin. Ngayon, ang panahon ng tax return, ang pinakaabalang panahon ng taon, nakakakuha ng tax return ang mga tao, may ilang libong piso sila at hindi na sila makapaghintay na gastusin ito. Kaya tinatawag naming crunch time ito sa negosyo. Sa negosyo, tinatawag namin itong crunch time. Kaya habang kapos ang mga tao, dahil sa paggastos sa Pasko o habang gumagastos pa sila para sa Pasko, dapat nag-iipon na tayo ng mga paninda, mga bagay na pwede nating bilhin, ayusin, linisin at ihanda para ibenta. Dahil pagdating ng cheque na yan, pagpasok ng deposito sa account, biglang sisigla ang negosyo at gusto mong handa ka na. Gusto mong samantalahin habang mainit pa ang pagkakataon, di ba? Tama ba yon? Mga 2 linggo na ang nakalipas. Bumili ako ng isang 2,015 Escalade. Isang may-ari lang, walang aksidente, 150,000 milya. Sa halagang $9,500 o parang ganun. Heto pa, may isa pa dito na titingnan natin. Ayoko talagang bumili ng sasakyan na nagkakahalaga ng $10,000. Gusto ko sana yung mga $2,000 o $3,000 lang. Kaya tulad nitong Kia dito, maganda sana itong Kia na ito. Medyo masyadong bago itong Toyota Prius. Pwede na sana ito, 2013 na, may 136,000 milya. Ito kahit na talagang maganda at maayos na sasakyan. Talagang napapanatili ng mga ito ang halaga nila at medyo mahirap ang mga bumibili ng ganitong sasakyan. Ayon sa demograpiko at karanasan ko, nahirapan talaga akong ibenta ang Lexus dahil sa klase ng mga bumibili nito. Ganon din sa Toyota, kaya tuwing may nagtatanong na, "Uy, bakit hindi ka bumili at magbenta ng Toyota?" Hindi madaling kausap ang mga bumibili ng Toyota. Mas gusto ko na lang na huwag makipagtransaksyon sa kanila. Ang Hyundai, maganda sanang ibenta. 2,842 milya. Ang maganda sa Florida, na lagi kong sinasabi, walang kalawang kaya hindi natin kailangang mag-alala kahit luma na dahil hindi kinakalawang. Maganda sana ang Nissan Rogue pero may problema sa transmission kaya hindi natin alam. Ano ang kabaligtaran ng tema ng video na ito? Alam kong ginagawa ko rin ito sa mga video ko. May Jeep Wrangler ako na sobrang pangit at sa highway 20 milya lang kada galon ang kaya nito na hindi rin maganda. 4xe ito. Hybrid at hindi sumusobra sa 65-70 ang takbo kahit pilitin ko. Kaya gusto ko ng sariling sasakyan na komportable at maayos ang biyahe. Dahil madalas kaming bumiyahe para sa soccer sa buong estado, kaya gusto ko ng 7 Series. Siguro 740 isa oo. Mas gusto ko ito dahil turbo 6-cylinder siya, hindi yung 4.4. Gusto ko rin yung 4.4 dahil sa tunog niya, pero ito ay subok na makina. Magaganda ang mga sasakyang ito at abot kaya ang presyo. 16 ito na may 32,000 na milya kaya susuriin natin presyo ng benta. Gusto ko ang interior nito. Sana may M Sport package. Pero okay na kung tama ang presyo. Tingnan natin presyo base sa Manheim Market Report. At pagkatapos, tingnan din natin ang wholesale. Pati na rin ang sinasabi ng Carfax. Dapat nasa pagitan ng 13 at 16,000 ito. Kaya nakikita natin na tumatakbo ang kotse na ito ng libo-libo. Na sa tingin ko ay hindi makatotohanan dahil may 32,000 milya na ito. Marami na iyon para sa mga kotse. Ito ay isang kotse na nagkakahalaga ng $100,000. Kinayod ito mula taas hanggang baba sa gilid. Sayang talaga. Isa sa alang-alang natin yan. 13 sobrang mura na. Kailangan pa nito ng gulong, kaya baka may iba pang sira. Sulit na sulit ito sa halagang 13 hanggang $14,000. Nandito na ang Hellcat na ito, 2 linggo. Kaya balikan natin at tingnan ang mangyayari. Sa 2018 na ito,
39,000 milya. Dahil lupa ang paradahan, lahat dito ay mukhang marumi. Para sa akin, isa sa mga pinakamahusay na truck na nagawa ay ang Chevy Avalanche mula 2008 hanggang 2013. Lalo na kung Black Edition ang nakuha mo, tulad nito. Astig ang Black Edition dahil malapit ito sa Cadillac Escalade EXT. Makukuha mo yung ikatlong brake light doon sa taas na hindi lahat ng Avalanche ay meron. May color matched na storage ka rin. Kaya ito ay storage dito. At pati itong roll bar o kung anuman ang tawag mo dito sa trim na ito ay color matched din. At syempre, yung mga chrome na accessories mo. Isa ito sa pinakamagandang bersyon na makukuha mo. Ang ganda ng truck na ito. Sana gumagawa pa rin sila ng ganito. At sa isang banda, parang gumagawa pa rin sila sa mga bagong Chevy, Silverado at GMC Denali EVs. Ayoko ng electric vehicle, mas gusto ko gas engine gaya ng 6.2. Anong mga ilaw ang naka-on? Naka-on ba ang check engine light? Sige, luma na. At 4-wheel drive pa. Magandang truck do para sa tax season. Nagsimula na. Naririnig ko na agad ang takbo ng kotse na $400. Tingnan natin kung ano ang $400. Isa akong hindi umaandar na kotse. Kaya yung mga kotse na hindi gumagana sa overpriced ang unang dumadaan. Kaya malaki ang diskwento nito. Pero minsan, baterya lang o alternator ang sira, hindi mo talaga alam. Kaya kung maaga kang dumating dito at tingnan mo yung mga kotse na yun, makakakuha ka ng magagandang deal. Halimbawa, makikita mo na nakalagay dito na tow. Pero ito ay isang 2014 na Grand Cherokee Laredo na may 141,000 milya. Hindi natin alam kung ano ang sira nito. Hindi nila sinasabi kung ano ang problema. Kahit na sinabi nila na umaandar ito. Kaya ano ang kwento dito? Tino ito. Kaya ganyan ang pagkakatali ng seatbelt. Sobrang linis nito at ang pinakamataas na bid ay $1,000 lang. Kaya tingnan natin kung gagalaw ito. Baka patay na ang baterya, pindutin ang button, tingnan ang key fob. Wala tayong key fob kaya pwede kang humingi kung maaga kang dumating. Kung naghahanap ka ng murang kotse, mas maganda kung maaga kang makarating. Tingnan mo ito para malaman agad ang kailangan nila, tapos magbid ng tama. $1,000 para sa isang 2014 na Jeep Grand Cherokee Laredo. At sabi nila, umaandar pa raw, pero hindi nila sinabi kung ano ang sira nito. Bakit ito nasa inoperate lane at yung murang lumang Hyundai na sinabi ko, ay, hindi yan kalawangin kasi sa Florida yan nakatira. Yung maliit na puting hatchback, $500 o $1 lang. Lahat ng deal dito sa Hyundai, Tiburon man o Santa Fe, $300 lang bawat kotse. At umaandar ito, 2015 BMW 5, may 156,000 milya. Pero may 22 pulgadang gulong, bagong-bago ang mga gulong nito. Talagang malinis na 6 na silindro. 4,000 lang sila. Sulit na. Basta Nissan, sugal pa rin sa transmission, siguradong may problema ka. Kapag may Pathfinder, Murano, Rogue, Altima o Maxima na may check engine light sa auction, umaalis agad ako. Posibleng may nag-clear ng ilaw, kaya i-check muna ang code bago mag-bid. Malinis ang Pathfinder na to. Karaniwan, may third row seats pa, pero pag may check engine light, iniiwasan ko. Ayokong mahirapan. Ang dahilan ay laging nasisira ang CVT transmissions. Kailangan silang maayos na serbisyuhan, pero madalas napapabayaan kaya mabilis masira. Kaya iniiwasan ko at ayokong sumubok. Pero pwede kang makakuha ng Rogue sa magandang presyo, tulad nito. Kakakita ko lang ng isang 2015 Rogue na may 112,000 milya na nabenta ng $800. Ang laki ng makukuha mong kotse kung maayos pa ang takbo ng Rogue. Pero mura siya kasi sugal talaga, hindi mo alam. Kapag uminit na ang makina, pwede itong biglang masira. Pwede mo siyang imaneho sa auction, ayos lahat, pero biglang nasisira sa biyahe pa uwi. Meron pa akong Murano na na-stock sa lote ko sa New Hampshire. Hindi ko mailipat ang sasakyan at wala ako doon, kaya nakatingga lang siya. Maganda pa naman, pero hindi umaandar ng maayos. Lilipat ako sa Rabian Metasco para makita ang auction. Pinalitan ko na sa Metasco, tingnan natin ang mangyayari. Malaki ang UP ng 7 Series dito. Paintless dent repair ang kailangan. Hindi ko kaya ayusin yan. 740, ibig sabihin ng 4.0 ay inline 6-cylinder ito. Kung 750 o higit pa, makukuha mo na ang 4.4L V8 twin turbo na malupit ang tunog. Pero yung mga lumang BMW na ganyan, may issue raw sa valve. Tama? Oo nga, nagkakaproblema talaga yung mga luma na 4.4. Pero ang ganda pa rin nila ang lupit ng tunog at grabe ang lakas ng horsepower. Matibay talaga yung makina. Tingnan natin presyo. Interesado rin ako sa Wrangler sa harap. Curious lang. Baka gusto ko na palitan Wrangler ko. Hindi ko trip yung 4xe. Bawal ko i-charge o iparada yon. Malapit sa bahay o ibang sasakyan kasi delikado at may recall pa. Nakakainis. Kunin mo na lang yung 6-cylinder mas. Okay pa V8. Kahit ganun pa man, halimbawa, yung Pathfinder na dumaan lang kanina ay umaabot ng $500. Kaya ang hirap talagang tanggihan. Na-drive mo na. Ang lambot pa mag-shift. $500 lang na SUV.
Maayos pa at may third row seat. Kung transmission ang problema, hindi mo na ito kayang ayusin at ayaw na ring gawin ng talyer kaya stuck ka na sa sira mong Nissan. Okay lang, dadaan din ang Hellcat mamaya. Panoorin natin ang 7 Series. Bumaba na ang presyo ng bagong body style Wrangler. 19,000 na lang ang 2018 model na maganda pa ang takbo. 70,000 milya, 18,000. Sige, may BMW na dumadaan, 17,000. Hindi. Ayos na ang 16 pero hindi pa rin para sa akin. Makatarungan na ang 15 pero hindi pa rin para sa akin. Oh, may bid na silang 15, 4. 16,000, sayang. Ulit, sasakyan na may 32,000 milya na halos 100,000, 10 taon na ang nakalipas. Ngayon ay higit 17,000 na lang. Sige, maghanap pa tayo. 35,000 dolyar para sa Hellcat. Sulit ba? Hindi ba sulit? 40,000 milya pero magaspang. Magaspang na 40,000 milya. Manual transmission ito na 2011 Subaru Forester may 100,000 milya at swak talaga sa gusto ko. Para sa mga kotse pagkatapos ng tax season o habang tax season, lahat ito ay nangyayari ngayon. Lahat ng mga kotse na ito, kaya lahat ng ito ay na-trade-in sa nakaraang 2 linggo o hindi na benta 2 linggo na ang nakalipas. May pamilya ng dealership dito na imbes dalhin sa malalaking auction, sila na lang ang nag-host ng sarili nilang auction at binebenta ang mga trade-in nila. Mas mababa ang binabayaran ko sa fees at transportasyon at nakakatipid din sila dahil hindi na kailangan bayaran lahat ng auction fees sa sarili nilang lugar. Okay ito para sa akin. Dumaan na ang Avalanche. Tara, tingnan natin. 11,000, lampas na sa budget natin. Hanap tayo ng mas abot kayang kotse, 500 lang para dyan. Maganda na talaga ang deal sa Forester ngayon, lalo na't bumaba ng husto ang halaga nito nitong nakaraang taon. 2015 taho, 129,000 milya galing New Hampshire, Wolfboro, Mount Washington Cog Railway. Grabe, kaya pala. Kotse ba ito mula Hilaga o Timog? 207, iyan ay Maine, Canada. Ang sasakyan ay naglakbay sa timog ng border mula Exit 0, Mile Marker 0, Key West at kupas na ang running board nito. Titingnan natin sa ilalim nito kapag huminto at susuriin kung kalawangin ba sa ilalim. Baka madalas lang talagang ginagamit. Si Jonathan Dickinson ay nandito, kaya mukhang madalas lang talagang ginagamit itong sasakyan. Sumilip tayo sa ilalim nito at tingnan natin kung ano ang itsura kapag huminto. Sea Dog Brewing Company, iyon ay mula rin sa Maine. Itong sasakyan mula Portland ay nakarating na kahit saan, astig pa at maganda pa ang kondisyon. Oo, malinis ang sahig at frame, may konting kalawang lang sa rear diff, axle or drive shaft. Suriin natin yan. Malinis talaga, magaganda rin ang gulong, walang ilaw na naka-on. Pinaandar nila ang heater dahil sobrang lamig. 6,000 dolyar para sa isang 15 taho na may 120,000 dolyar, 120,000 milya, 5,500 at 800. Kaya nung sinabi ko sa iyo na bumaba na ang presyo, 2 taon na, 12,000 na lang, baka nga mas mataas pa, 6,500. Ayos na 7,000 para sa isang taho. Gusto ko na rin. Dapat nagbid ako sa sugar, ako dapat kumuha nun. Lagi kong nararamdaman na para sa akin ang binibili ko, di ko mapigilan. Pumasok ako sa negosyong to kasi gusto kong bumili ng mga sasakyan na gusto ko. So ito ang isang 2015 Escalade. Ilang milya na ba ito? Gustong gusto ko yung chrome at itim na gulong. 130,000 milya na. 4-wheel drive ito. Sinescan ko yung van gamit ang laser appraiser app ko. Mukhang hindi gumana, subukan ko ulit. Sige, ang halaga nito ay 9,000 para sa 2-wheel drive. Sandali, hindi ba? Ay off-wheel drive pala yon. Okay, 2-wheel drive. Ang halaga ay 700, 10, 9, 11, 3, 48. Gusto ko itong bilhin sa 4,000 at 800. Sobrang mura. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Akala ko ako na ang huling bumili ng pinakamura. 2 linggo na ang nakalipas. One owner pa at walang aksidente ang Escalade. Kaya kung makuha natin, sasabihin ko sana mga 12. Pero kung makuha natin ito ng 7,500, tingnan natin dito, 97. 500 ay magandang deal kaya itataya ko ito sa Escalade. Baka panatilihin ko pa ito. Sige, Escalade ko na ito, gusto ko talaga. 9,000 sa fitters, dati 9, ngayon 10 na. Sayang, marami pa rin kotse sa presyong yan. 11,600. Hindi, salamat. Wala akong problema na ibenta ang Wrangler ko at kumuha ng mas murang isa. Kailangan sigurong yung dating henerasyon na lang.
Kahit na mukhang na-repaint na ito, kung titingnan ko yung pinto at yung fender, na-repaint na talaga. Pero kung tutuusin, pera para sa isang Wrangler, mukhang nasa 11, 4 hanggang 12 ang halaga nito. Kung makuha natin ito sa Siyam, panalo na tayo. Rubicon ito, walang aksidente. Dalawang dating may-ari, kaya okay na ang Siyam, 10, 11 at 12, normal lang. Kung titingnan mo sa ilalim ng tolda, dati laging puno ng tao, pero ngayon wala na. Kaya mura pa rin ba tayo o gaya pa rin ng dati? Sigurado akong iyon ang dating kotse at isa pang kotse, kaya ngayon nasa murang hintuan na tayo. Maganda yung regular, hindi ko naisip isama ang lift at mga gulong. Oh, gusto ko yan. 12,000 para sa 2020 Altima na may 65,000 milya. Tingnan mo kung ano ang nangyari sa pintura sa loob lang ng 65,000 milya. Nagtataka ako kung kaya pa bang mapakintab ulit ang karamihan dito. Parang sira ang clear coat, pero habang hinihipo ko, pulbos siya. Parang tisa. Di ko alam kung babalik pa o hindi. Baka oxidation lang din. Nagtataka ako kung pwede pa itong bumalik. Hindi ako interesado sa Hyundai na may 100 at 65,000 milya at kupas na clear coat. Malamang ayaw ko rin ng 06 na Volvo V70 na may 100 at 24,000 milya. Mataas ang demand sa Pacifica na minivan tuwing tax season dahil maganda silang family car, pero ang 2017 model na may 100 at 8,000 milya ay baka mataas na. Bakit may Lamborghini emblem sa resident parking sticker? Heto ang Dodge Dart. Pwede na. Kulang lang ng bintana at kailangan ng headlight correction. Makakahanap tayo sa junkyard. Alam kong gusto nyo ito. Baka window regulator lang ang kailangan at nakababa lang ang bintana. Hindi ko rin makita kung may ilaw sa dashboard at hindi pa natin ito tiningnan. Karaniwan, ganito ang mga dumarating. Mura kong nabibili at mabilis mabenta ang mga coupe at 4-door sedan. Hindi ko makita dito. May ilaw ba sa dashboard? Wala akong nakikita. Sige, salamat talaga. Oh, salamat. Tama ka! Mukhang may nabangga sila gamit ang gulong at fender. Tapos may gas-gas na parang plastic. Nakailaw pa ang check engine. Salamat. Salamat. Sige, iiwasan natin yan. Mukhang may problema tayo sa Kia. Naririnig ko na mula rito ang ticking. Mukhang mausok ng husto at parang hindi na gumagalaw ng kusa. Baka na-stuck na siya sa pwesto na yon. Pakinggan mo. Tik, 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 tik at mausok. Karaniwan sa Kia. Ayun, gumagalaw na. Hindi, nakadrive siya. Umaandar ang 2019 na may 106,000 milya na Kia Soul. At ganyan ang nangyayari dito. Maingay. Mausok, grabe. Oo, sayang naman. 16. Oh. 16,100, 25 Mazda. Ay naku, akala ko ako yon. Ay hindi, ibang tao pala yon. Diyos ko, huwag naman. Bigyan mo ako ng pambili ng isa pang Altima. Oo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tapos na ako. Kanina, tiningnan ko ang RAM at isinulat ko 16,100 at 100. Kaya 15 na ito ngayon, 20 RAM. Malinis ako pero kailangan ng gulong. 16,000, 16,200. Ayoko pa rin nito. Gusto ko ng mas mura pa. Kahit alin sa tatlo sa mga Hyundai na to ay pwede na. Ito ay isang Hyundai na may 15,000 milya mula sa taong 2017. Magaspang na ang 15,000 milya nito. Kailangan ng bagong gulong. 15 o 150. Grabe naman, 15 raw. May UP sa likod na itulak ang bumper. Anong numero ito? Hyundai Accent, 15,000 milya. Iyan na ang pinakamagaspang na 15,000 milya na nakita ko. May sira sa baba, dito, pati seat cover at baduy pa. Ang bahagyang vibration sa hood, parang 150,000 milya na ito at kalbo na ang gulong. Tiningnan ko ang history kasi mukhang may mali. May maliit na aksidente. 3 dating may-ari, ayan, huling na italang milyahe ay 155,000 kaya mali lang talaga ang pagkakasulat nila. Nakalimutan nila ang 5 numero nung isinusulat ang milyahe at 55. Oo, hindi naman problema yon. Kaya na-miss nila ang huling numero. Dito, may 156,000 milya na ito. 800. 800, sige, ilabas mo na. Hindi nila inanunsyo ang TMUOO, pero ibinigay ko sa taong iyon ang huling kotse bilang paggalang.
Oo, pero may check engine light yon. Ayoko nun. 600 para sa Altima. Kakabili ko lang ng Altima ng 600 piso. Sulit na kahit junk, kaya hindi na sugal. Ngayon, may ilan akong murang kotse. Gusto ko lang talaga yung ilan sa magaganda kahit di ko kailangan. Tingnan natin na bili ko. Altima at Hyundai. Sa tingin ko, wala pang 2,000 gastos ko sa dalawang kotse. Grabe. Kakabayad ko lang ng 600 piso para sa 2,010 Nissan Altima na may 157,000 milya. Inaasahan ko na may problema. Siguro sa transmission, pero maganda pa ang gulong. Kaya kong linisin ang dumi. Parang natambak lang sa ilalim ng puno. Panoorin mo ito. Hoktuwa. Oo, kaya kong linisin karamihan dyan at maayos pa ang likod na gulong. Oh, bagong preno pa ito. Pampamilyang sasakyan yata. May plaka at rehistrado pa ngayong buwan kaya... Okay, medyo madumi pero mukhang na-repossess. Hindi trade-in. Ano kaya ibig sabihin nun? Bakit puti ito? Sa 600 piso, hindi na ako makakapagreklamo. Sulit na ito kahit gawing junk. Tara, tingnan natin yung Hyundai na binili ko. Itong Rogue, mura lang talaga, mga 2,500 piso lang para sa isang 2,015 Rogue na may 129,000 milya. Natukso talaga akong bilhin pero hindi ko ito na test drive. Sa 600 inaasahan ko ng sira ang transmission at sa 2,300 inaasahan ko ring sira ang transmission nito. Ayokong maipit sa ganun. Tara, hanapin natin yung hinahanap ko. Hyundai Accent, parang Dodge Dart na tiningnan ko. Murang kotse, siguro 12,200 binayad ko. Pero yung katabi ko sa bid, akala niya 15,000 lang milyahe. Binid niya ito dahil malinis at hindi mabaho, di tulad ng ibang kotse na kadalasang amoy damo ng demonyo. Demonyo. Tanggalin na lang ang seat cover dahil natatanggal naman. Maayos pa ang upuan. Shampoohin at lilinisin natin ito. Medyo nakakadiri pero maganda na ang kotse para sa murang transportasyon. Lilinisin din natin mabuti ang headliner at tatanggalin ang mga diamante na madalas nilalagay ng mga babae. Hindi ko alam, 1200 plus 200, kaya 1400. Isang 2017 Hyundai, siguro 4,000 ang halaga. May bago pang oil change sticker, ang galing. Kahit 3,500 lang ang halaga nito, ngayon nabili ko ito dati ng 14,000 bago ayusin at linisin, kaya kikita pa rin tayo. Tapos na ang auction, magpaparaffle na sila at namimigay ng daan-daang dolyar. Tingnan natin kung mananalo tayo. Babayaran na natin sila ngayon at bukas ko na ipapatransport palabas. Kukunin ko na lang ang mga susi at ililipat-lipat natin sila para makita kung okay ang nabili. Bukas, kukunin na natin sila. Sige, nagbayad ako ng kabuuang 21,100 at 20, kaya lumampas ako sa 2,000 dolyar na marka. Sayang lang, pero ang average ay 1,000 dolyar kada kotse. At kung pareho silang umaandar, nagsi-shift at tumatakbo, ayos na deal na yon. Ngayon, naghahanap ako kung kaya pa nating makabili ng mga kotse na 1,000 lang ang halaga. Ilang linggo ko na itong ginagawa at oo, ako bilang dealer, kaya ko pa. Pero baka ikaw hindi na masyado. Kasi hindi ko naman ibebenta ang mga ito ng tig-1,000 lang. Naidudugtong ko na rin sa susunod kong punto. Sinabi ko sa'yo, pumunta ka rito ng maaga. Pumunta ka sa mga araw na wala masyadong tao, tulad ng araw bago mag-holiday. Kasi kakaunti lang ang mga dealer na pupunta. Kapag umuulan, kakaunti rin ang mga dealer na narito. Kaya mag-isip ka sa labas ng kahon. Kailan ba hindi pupunta ang mga tao sa auction? Dapat nandito ka sa mga panahong iyon kasi mas kaunti ang nagbibid sa mga kotse. Madaling paraan lang yan para isipin. Kapag wala masyadong tao, gusto mong nandito ka. Sobrang lamig, may winter hat pa ako. Hindi mahilig ang mga taga-Florida na magtagal sa labas. Will, gusto ko talaga kung gaano kadumi ang kotse na ito. Excited na akong ayusin at linisin ito. Madaling alisin ang kalat. Amoy kulob at amag lang. Hawak ko na ang Nissan Key. Susubukan ko kung aandar. Patay ang baterya ng kotse. Wala akong jump pack. Ay, meron pala. Oo, meron pala ako. Lipat na lang tayo sa kotse number 2. 2017 Hyundai Accent. 2017, 1,000 piso. 1,200 piso. Pagkatapos ng mga bayarin. Hindi. Magkano nga ba ang binayaran ko pagkatapos ng mga bayarin? Tingnan natin. 1,385. So halos 1,400 para sa 2017 4-cylinder 4 na pinto, automatic na kotse. Sandali, maling susi gamit ko? Oo nga, Hyundai Key pala to. Ayos, umaandar. Pumasa sa unang test. Test number 2. Gumagalaw ba? Sa sarili niyang makina. Oo, walang gas, gumagalaw pa rin. Sige, abante tayo. Bingo. Astig. Nagsi-shift ba? Oo, nagsi-shift. May reverse ba? May reverse. Ay, panalo talaga to. Ilalak ko lang to tapos alis na ako.
Bukas babalik tayo dala ang jump pack para subukan kung aandar yung Altima. At least isa gumana, 50% ang score natin. Siguradong kailangan nito ng bagong gulong sa harap. Pero mura lang naman yon, yung mga mumurahing 14 na pulgadang gulong. Astig yon, madali lang para sa akin. At tingin ko panalo na tayo dito. Ang ganda ng kotse pero nakakainis. SL 500 Mercedes, mahal na nga, tapos nangyayari pa to. May 67 milya pa lang. Halika na Mercedes, flagship car nyo to. Nakakainis. Kinabukasan, Umaga na ulit at excited akong makita kung aandar ang Ultima na to. Panalo ba o talo? Ito na ba ang Ultima? Ang ganda nito. Parang imposible. Mukhang sobrang ganda para sa Ultima ko. Ito na ba yon? Hindi ito yon. Mas maganda pa to kaysa doon. Nasaan na yung isa? Tara. Naku, mukhang kasama ni Rex. Ito na talaga. Di kasing ganda ng nakita natin kanina, pero subukan pa rin nating paganahin. Sige, nakakabit na ang jump pack. Sakay tayo at tingnan kung aandar na. May kuryente na, pero wala pa ring nangyayari. Suriin ulit ang jump pack. Tara pare, gamitin mo na yung jump pack mo. Mukhang hindi kakayanin at ubos na ang baterya. Mabuti na lang may toolkit ako sa trailer. Wala tayong jumper cable, kaya pupunta tayo sa tindahan ng pyesa at papalitan natin ang baterya. pagkalipas ng 30 minuto, Sige, may bago na tayong baterya dito at malinaw na may pinsala mula sa squirrel o chipmunk at siguradong nakaparada ito sa ilalim ng puno. Kaya ang gagawin natin, lilinisin muna natin ito at kakayurin natin ang mga bintana. Dadalhin natin ito sa car wash at lilinisin ng mabuti lahat para alam natin kung ano ang kailangan nating ayusin at gagawin natin ang mga serbisyo at susuriin ang buong sasakyan. Kaya ang unang gagawin natin ay ilalagay muna natin ito sa trailer. Una, titingnan natin kung aandar, tapos ilalagay sa trailer. Sinuri na rin ang langis para siguradong hindi tuyo ang mga silindro. Kung tama ang kalkulasyon ko, makakakita tayo ng matinding eksena. Nakuha na natin. 15 minuto ang nakalipas. Sige, nandito na tayo sa car wash. Sobrang dumi nito. At sa totoo lang, pakiramdam ko pagkatapos ng car wash na to, sobrang laki ng pagbabago. Kasama ko ngayon ang assistant ko na si Nacho, na kinuha namin mula sa Project Lift. Salamat Project Lift. Iaatras na ni Nacho at kita ko agad ang bumper. Sobrang pangit ng pintura, parang dumi at kalat lang. Dito mo makikita, talagang ang pangit. Huwag kalimutan ang emergency brake. Sige, labas na. Tingnan natin. Kung may reverse nga ang kotse na to, kasi di ko pa nasubukan. Ayun, may reverse tayo. Magandang senyales. Madalas may problema ang mga ito sa CVT kaya papainitin at idadrive muna natin. May check engine light siya na hindi maganda sa Nissan. Nabanggit ko yan kahapon sa video. Tingnan mo, ang dumi talaga nito. Kaya tingin ko marami nang magbabago. Kahit isang matinding linis lang. Teaser ito para sa part 2. Kamangha-mangha ang Ultima kasi tapos na ang part 2 at wala na ang Ultima dito. Nagpalit kami ng baterya at mas maganda pa ang kinalabasan. Ang Corvette at Ultima sobrang gumanda. Tinatanggal ni Nacho ang window tint at malaki ang pinagkaiba ng dati sa ngayon. Gustong gusto ko ang before and after, pero ayokong ipakita ng sobra. Lumalabas na kamangha-mangha. Kaya sa part 2, ipapakita namin sa inyo kung paano namin ibabalik sa buhay ang Ultima na to. Hindi ko pa nga nakukuha ang Hyundai Accent pero kukunin namin ang Hyundai Accent sa part 2. Nabukas na yon, kukunin ko siya, lilinisin namin na yon, titignan kung ano ang kailangan ng dalawa, ibabalik sila sa ayos at pagkatapos ay ibebenta para kumita. Okay mga muchacho at muchacha, bumili ako ng Escalade noong nakaraang linggo. Bumili ako ng puting Ultima noong nakaraang linggo. Bumili ako ng pulang Hyundai Accent ngayong linggo. At bumili ako ng itim na Nissan Ultima ngayong linggo. Grabe, ang dami kong paparating at teaser lang. Nagkamali ako ng ilang beses. May mga binili akong siguro hindi ko dapat binili at ipapakita ko sa inyo maya-maya lang. Sa susunod na video, ibabalik natin sa buhay ang marami sa mga sasakyan na ito. At pag-uusapan natin kung nasaan na ako sa lisensya ko. Dahil sa wakas, may magandang balita na ako. Salamat sa pagsama sa akin sa auction. Tandaan, mag-isip ka ng kakaiba sa iniisip ng iba. Kung ginagawa mo ang ginagawa ng lahat, wala kang makikitang ibang resulta. Kung mag-iisip ka ng iba, makakakita ka ng ibang resulta. Subukan mong lumabas sa nakasanayan. Subukan mong mag-isip sa ibang paraan. Sobrang lamig ngayon, umuulan. Kung umuulan ng niebe, malamang ayaw ng mga tao lumabas. Baka iyon ang tamang panahon para makuha mo ang mga magandang deal. Pare, bumili ako ng 2 ngayon. Salamat sa pagsama at panunood. Abangan ang part 2 kung saan bubuhayin natin ang mga sasakyan na ito. Heto ang teaser ng mga sakit ng ulo na paparating. Ay naku, napalugi ako. Lemon pala ito. Umaandar at tumatakbo ang kotse na ito pero hindi lumalagpas ng 25 milya kada oras. Lemon nga ang nakuha ko. Nakakainis talaga. Todo apak na ako sa silinyador.
Hay nako, Hyundai Key. Alam ko na dapat. Nako, pagbili ng murang kotse, sugal talaga. Mukhang mabibitin ako sa gilid ng kalsada ngayon. Sige, umaandar ulit ako ng 20. Naka-hazard ako. Aakyat kaya ako sa burol? Yan ang tanong. Makakaakyat kaya ako sa burol sa tulay? Masamang desisyon talaga ito, hindi ito magandang ideya. Pag na-stuck ako sa tulay na yon, magdudulot ako ng matinding traffic sa rush hour. Ako na lang si makasariling Craig.